Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Labanan ang obesity. Please share this live doon sa mga kilala nyo. Medyo nag-overweight or nagiging na ng weight or yung mga obese. Baka meron silang matutunan dito. And they will think twice, no? Na ayusin ang kanilang health because obesity is becoming rampant or epidemic, no? Or pandemic na yata. Global pandemic. Okay? So, paano nangyari iyon? Ano ang pinagdaanan niyan? Bakit ang dami-dami ngayon mga overweight or obese? I've been there. I was obese too. Oh. So, paano nangyari? Very active naman ako nung bata ako. Hindi ako mataba nung bata. How come nung middle age, 30s, no, biglang lumobo ang katawan natin? Okay? Tapos, syempre, if you are very much aware of your health condition, you will do something that will prevent this obesity. I did something, ginawa ko ang lahat. Pag hindi nag-work, etong ginawa ko. So, bumagsak ako sa, no? Unang-una, ang tingin ko nun is, when you do exercise, you will get healthier. Okay? Pero wrong. Because 20% of your total health is exercise, majority of your total health should be coming from your food that you eat. Okay? So, ano ba yung dati? Alam niyo ba nung 1920, no? Sa Reader's Digest, sino ba nagbabasa ng Reader's Digest ngayon? Mukhang hindi na yata nila alam ang Reader's Digest. Pero sa mga age ko, yan yung kinokolek ko noon. Nagbabasa ako ng Reader's Digest. No? Ang dami kang matututunan doon. Doon sa edition ng 1920 January, alam mo ba nakalagay doon? Ito babasahin ko. The stout person must learn that he has both friends and enemies at the table. Okay? Both friends and enemies at the table. Enemies are sugar, bread, cereal, desserts. Okay? Yan. Aba, ano, Doc? Enemy ang sugar? Okay. Ito Reader's Digest po ito. It was edition ng 1920 January. Okay? Ang enemy is sugar, bread, cereals. Ang friends naman natin is lean meats, unsweetened fruits, and green foods. Nakalagay doon. Okay? So, tandaan po ninyo, no? Pagka naging sweet tooth, yan yung dahilan natin, no? Kaya tayo kain ng mga maasukal na pagkain. So, yan na po yun. Tapos, dati hindi tayo obese. Why? Because we are very much active. Tatandaan ko, ang laro sa province is baseball. Okay? Bihira pa basketball nun. Pero, marami na mahilig sa basketball. And we walk. Wala masyadong tricycle, no? And lakad talaga ang mode of transport doon. Kaya nga, kailangan mo maghanap ng shortcut. Alam mo ba ang shortcut sa province? Bukid. Okay? Sa bukid ka dadaan para maka-shortcut ka. Okay? So, today's generation, wala na. They are prone to staying inside their home. Anong ginagawa? Playing gadgets, watching movies, no? Wala na, hindi na naglalaro mga bata ngayon. Meron nga ako isang parent, no? Ayaw niyang pinalalabas yung kanyang mga anak. Bakit? Ayaw niyang madadapa. Bakit naman ayaw madadapa? Ayaw niyang masugatan. Okay? Tayo noon, hinahayaan lang tayo na maglaro, masugatan.
ano lang tayo niyan. Dati, Mertiolate pa yung ginagamit. No? Pero ngayon, hindi na. So, we are so active dati. Ngayon, wala na. Please, pwede nyo ibalik ang activity sa inyong mga anak. How? Kung takot kayo, i-involve nyo sa sports. Maraming pong sports, taekwondo, karate, basketball, volleyball, table tennis. Marami po tayong mga sports na pwede nyong isali ang inyong mga anak. And they will benefit from that. Okay? Ang lalabanan natin is the obesity. So, start them from younger age. Paano natin papaiwasan ang obesity? Huwag natin pakakainan ng mga junk foods, processed foods, sugary foods, sugar drink. Okay? Pagka natikman na nila yan at yan na lang ang hahanapin nila. Kahit na ikaw na ang pinakamagaling magluto, hindi kakainin ng inyong anak. Why? Much better kainin ang mga sugar food, sugar drink, processed food, no? Yan. Tapos pagka magpapasalubong tayo sa bahay, please, real foods, wag yung mga junk, wag yung mga processed, wag yung mga sugary food. It will benefit the whole family pagka nag-start po kayo dyan. Okay. Napansin nyo na, Doc, overweight na ako. Doc, obese. Obese 1, obese 2. O kanina lang, meron akong patient, obese 3, morbidly obese. At ang kanilang lifestyle, talaga naman, buong angkan, nagtatabaan. Alam nyo, pagka meron isang payat doon, pagkakamalang hindi kamag-anak. Yun yung tatawanan nga sila. No? Pero, totoo lahat po ito. Yung obesity, nasa family yan. Kung ano yung kinakain ng inyong mga ninuno, mga magulang, no? Yan din ang kakainin niyo. So, eventually, magiging obese kayo kung palagi itong ginagamit niyo. And you have no activity, no exercise. Pero take note, exercise, no? If, eating high carbs, processed food, sugar drink, hindi rin ma-address ang overweight or the obesity. Okay? So, yung practice talaga natin previously from now is very, very different. Okay? So, you need, if you have family of obese, if you are obese or overweight, number 1 na tatanggalin nyo. Umpisa, basic. Processed food, sugar drink. So, tandaan ninyo, pagka kumain kayo sa labas, sure na yan, processed. Sure na yan, may sugar. Pansinin niyo yung mga pagkain sa labas. Matatamis na. So, naglalagay sila ng sugar. Why? Para balik-balikan yung pagkain na yan. You will become addicted to sugar. You will become addicted to their food. So, I've been there, no? Grabe yung kain ko noon. Only rice, yung mga side dishes, kumpleto, soft drinks. Imagine mo yung unhealthy food na nakakain ko, no? So, talaga magiging obese ako nun. And if I'm not going to change my lifestyle, it will be very detrimental sa aking health. Okay? So if you are experiencing this kind of unhealthy appearance, yung obesity, sigurado yan. Meron na kayong mga existing problem. It's either hypertensive na kayo, diabetic, o take note individual factor ang obesity to having cancer. So, if you want to prevent cancer, lose weight now. Huwag na kayong magdalawang isip, magfe-February na. Okay? Yung New Year's resolution, dapat sinimulan na natin ng January. Right? Okay? And also, obesity, pwede siyang individual factor for having kidney disease. Isang lecture ko, ganun diabetes, ang isang cause, hypertension, pwede mag-cause ng CKD, and also obesity. So, take note,
Eh, Doc, wala naman akong problem. Mataba lang talaga. Yes, for now. If you're not going to lose those extra pounds, okay, extra kilos, pagdating ng panahon, yan ang mangyayari. It's either you have cancer, it's either you have CKD, no? At saka, if you are obese, no, lalo na sa mga stage 3, obese 3, or morbidly obese, napakabigat ng katawan ninyo. At ang mga buto, mga joints ang nagsasuffer. So, kailangan natin, no, i-address to. So, you need to address those starchy foods. Iwas tayo sa mga starchy foods. Papataas din yan ng weight natin. And syempre, when you lose weight, pwede na tayo, kahit na konti, may mga 10 kilo, 20 kilos, pagka naglulus, nagsasag na, napansin nyo, nagsasag na ang skin ninyo, that is the right time na pwede na tayong mag-lifting exercises. Okay? Start lang from 0, yung kaya nyo lang buhatin. Okay? Para mag-tone ang ating mga sag skin. Yan yung mga problem sa mga obese. Pag pumayat, nagsasag ng skin. So, marami po tayong mga concern regarding sa obesity. So, anong cause niyan? Poor diet. Talagang, ang diet natin, very poor, unhealthy choices of foods. Ayan yung mga fast food, processed food, sugar. Talagang ang tawag dito, ang dami-dami. Pagpasok mo lang sa mall, ang dami na kanan, kaliwa. Tapos, very easy to purchase. Delivery, Grab, drive-thru, ang dali. Dati, hindi. Maglalakad ka na malayo bago ka bumili ng mga food na na very tasting, no? Yung mga masasarap na pagkain noon. Ako, tatandaan ko pa, alam niyo ba ang ice cream? Tuwing birthday ko lang natitikman yun. Kahit nga Pasko, hindi ko ako natitikman ang ice cream noon. Okay? So, ano lang siya, seasonal. Season ng birthday lang. Pagka may birthday, doon lang ako nakakatim ng ice cream. But now, you can consume ice cream daily. Diyan, ang daming pwede nyong pagbilhan na. Okay? So, ito yung mga inadequate nutrition. Pinupuno natin ang ating tiyan ng mga junk, mga garbage food, processed, sugary food, busog na, hindi nakakain ng mga nutritious food. Ayan. So, napupuno tayo ng mga calories na walang kasustansya. Pero tingnan nyo, nagpapataba sa atin. Yan yung tinatawag kong ampaw. Okay? Then, a problem sa atin ngayon is the food system is failing us. Why? How? Wala nang nag-a-advise sa atin na kumain ng masustansya, natural na pagkain. Kahit nga yung mga sa ibang pagka may nag-advise sa atin, kasama ang process. Pwede kumain ng processed food. Pwedeng kumain ng sugar. The problem is yung ating limitation. Hindi natin alam ang limit. Masasabihan natin, sasabihan tayo ng ating mga physician, dati sasabihin ko, in moderation po ha. But we don't know what's moderation is. Okay? Ano yung konti? Konti para sa akin? Depende ba yan sa timbang? Depende ba yan sa laki ng katawan? So, ang konti, pagka maliit ka, payat ka, hindi pwede yung konti ng mga malalaki. We don't know what moderation is. Ang moderation na pwede kong i-advise sa inyo, there will be days na hindi mo kakainin ito. If you have no health condition, like if you have no diabetes, if you have no fatty liver, wala kayong mga health condition, yes, you can taste this food. Yung nasa Quotient Food List, andyan po yung mga ibang fruits, yung mga sweetener, andyan po. Okay? You can taste that, but in moderation ni Doc Bry is there will be days na hindi ka kakain. So, twice or 3 times a week, pwede mong tikman yan.
2 or 3 times a week. Then, syempre, mag-a-adjust ka depending dun sa mga laboratory na makikita mo. Okay? So, if tumataas ang sugar, you definitely need to talagang putulin ang mga sugary food, sugar drink. Kahit sweetener, kay Doc Bribe, bawal. Pagpasensyaan nyo na. Kung gusto ko kayong gumaling, etong i-advise ko. Kung gusto nyong gumaling, susundin nyo yung advice ko. If you have high sugar, if you are diabetic, if you are having fatty liver, may arthritis, nako, magsimula na kayo sa junk foods. Mag-focus kayo sa lutong bahay. More sa lutong bahay tayo ngayon. Okay? Ibalik natin. Panahon natin noon, kabataan ko, pagka nagsalo-salo ang mga kamag-anak, bahay lang yan. Nagluluto. Okay? Sa bahay, nagkakainan. Hindi sa labas. Pero siyempre, generation ngayon, well, yung rason naman, ayaw na nilang magluto, ayaw na nilang mapagod. Alam niyo, hindi pagod ang ginagawa ng ating mga magulang noon. Okay? Hindi pagod. Why? Masaya sila kasi nagluluto sila ng paborito ninyong ulam at masaya din sila na salo-salo kayong nagsasama. Pagdating sa resto, parang hindi na kayo aalis sa upuan nyo. Okay? Hindi na, yung kwentuhan, hindi na kayo makapagkwentuhan sa pagkamarami kayo. Hindi nyo na marinig kasi marami ding mga tao maiingay. Pero pagka nasa bahay kayo, nako, ang kwentuhan nyo, napakasaya. Yung bonding talaga nandun. Okay? Ang mga bata, nagtatakbuhan, pwede. Pagdating sa restaurant, ang hirap. Parang sinusuway nyo yung mga bata na nagtatakbuhan. Di ba? Resto. So, eating lang dyan. Pero pagka sa bahay, iba ang warmth ng magsasalo-salo sa bahay. Okay? So, ano pa? Ito pa. Bakit tayo nagiging obese? Insufficient activity. So, please, katulad ng sinabi ko, ano nyo sila sa mga sports, sa mga bata. And if you are an adult, join some mga activity, exercise. Yung iba, Zumba, yes, that's a cardio workout. Okay? You can do running, jogging, sa mga circle, nandyan, sa mga sports complex. Swimming, you can do swimming also. And, of course, you can join. Alam mo, natutuwa ko ngayon, no? Mas marami ngayon ang nagpapatakbo. Mga marathon, 5-kilometer fun run. Tomorrow, kita-kita tayo sa Santa Maria. May fun run doon, 5-kilometer fun run. So, I'll be there going for a run. Sa Purisima Church. Okay? So, kita-kits dyan. Mga na-invite dyan sa Santa Maria, Bulacan. Okay? So, kita-kita po tayo dyan. Alright? So, obesity, kailangan na nating labanan. So, ayusin natin yung mga pagkain na kinakain natin. Do fasting, eat whenever you're hungry. Exercise. Ito ng 3 discipline, no? Pero syempre may yung unang discipline. Kaya nga 4 discipline yan. Yung unang discipline is you need to have a right mindset. Kaya pag hindi nyo alam, kung in denial pa kayo na may problem ang inyong timbang, mahirap i-handle yan, mahirap i-ayusin. Pero if you are accepting that you are unhealthy, if you are accepting that you are obese, alam mo na ang solusyon dyan. Okay? So, anong solusyon? Yung discipline number 2. You need to address your nutrition. Okay? Number 3, do fasting. Ang nakakatuwa dito sa low carb, hindi nyo na problemahin fasting. To those who aren't doing low carb, tapos ang gusto nila fasting, alam nyo ba ang mga naglo-low carb? Napakadali nilang gawin ang fasting. Why? Because fat adapted, we are using fat as our energy. So, ang haba ng satiety. Okay?
hindi nagugutom. Kaya nakakagulat, pero energetic pa rin. Sa umpisa, yes, there will be some transitioning, may nausea, may dizziness. All of this can be addressed by taking electrolytes. Okay? So, ma-address po yung mga discomfort. Until such time, mag-adapt ang ating katawan sa low carb, and then you will feel all the benefit of doing low carb. Alright? So, labanan natin obesity. Samahan niyo ako. Hopefully, no, magkaroon ng pagbaba. Kasi, global obesity, no, by 2035, alam niyo kung hindi mababago tong pandemic or epidemic ng obesity, 51% o kaya 4 na bilyon sa buong mundo ay overweight, obese, no? And nakakatakot to kasi pag obese ka, ang daming mga sakit na pwedeng lumabas dyan. Okay? So, address natin para pagdating ng 2035, hindi 51%, hindi 4 na bilyon, kundi mas lesser na ang obesity. So, join us for this advocacy. Alright? So, this is the right time to ask questions. Good news sa mga taga-Cavite. And bago ako magsagot ng mga questions, no? Paalala lang po, ang lecture ko po ito, ang live po nito is additional knowledge for you. Huwag niyong gawing final diagnosis. And please, if you have health condition, please consult your trusted doctor, or kung same lifestyle with you, much better maghanap kayo ng doctor na same lifestyle. Okay? Kung naglo-low carb, much better naglo-low carb din kayo. Naglo-low carb din yung doctor ninyo. Alright? So, bago ako magsagot ng mga questions na. Good news sa mga taga-South, sa Cavite. See you March 16, Cafe Agapita, Kuya Amot. Thank you so much for always nandiyan kayo, no? Tinatanggap kami sa aming yung pag-invite dyan sa inyo. Mark your calendars. So, mark your calendars, please. March 16, 11 a.m. Dalhin ninyo ang inyong laboratory result. I-announce nyo na. Dalhin nyo laboratory result. Free consultation with Doc Bry. Low Carb Real Talk and Dr. Brian page for Yes. I-message nyo yung Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo or Dr. Brian Aubrey Castillo for free registration. Para alam namin yung ilan yung pupunta. Alright? Baka maglagay kami ng second floor. Alright, so eto na. Titingin na ako ng mga questions. Alam niyo, pag palagi ako nagle-live, sigurado wala ng mga tanong to. No? Doc, ayun, may tanong. Pwede na po ba mag-gain weight ang fully recovered from inguinal hernia surgery 6 months? Tagal na yan, 6 months. Of course, gain weight. Okay, sa mga kinakain naman yan, parang lifting exercise, muscle is heavier, no? So, you will gain weight. Any tips para tumagal sa fasting? Oh, ito, tips, ha? Last meal nyo is, halimbawa, 6 p.m., last meal. Pag gising nyo sa umaga, 6 p.m. should be 12 hours, no? Hindi wala pang kain. Kahit uminom kayo ng water or electrolytes, hindi mabibreak ang fast. Yan yung tinatawag nating wet fasting. Okay? So, 6 a.m., gising mo, that's 12 hours fasting na. Uminom po kayo. Kung na-feel nyo gutom, inom kayo ng kape or tsaa or electrolytes. It will not break your fast. Pag nawala ang gutom ninyo, hindi talaga kayo gutom. So, you can extend your fasting. Alright? Okay. So, yan yung tip para sa inyo. Okay. Out po ang saba, saging. All the fruits are nasa kosher food list. So, if you have no health condition, yes, you can consume that, but in moderation. So, ibig sabihin ng moderation, 1 serving, tapos hindi siya everyday, 2 or 3 times a week lang. And wag naman salad. Okay?
Ayan. Ang price ng blood test depende po sa diagnostic center. Inquire or mag-canvas. Okay? Pwede ba mag-low carbs ang 13 years old? Yes. Alam mo ba ang low carbs sa mga bata? Basic. Tanggalin yung process, tanggalin yung sugar. That's it. Yun na yun. Naglo-low carb na po yan. Okay? Nung panahon ko nung bata ako, paggising ko, labas na agad ako ng bahay. Laro. Pag hindi ako tawagin, alam mo mga bata, uuwi na lang yan pagkagutom. Okay? Kakain. Tapos, maglalaro ulit yan. Kaya ang papayat ng mga bata noon eh. Papayat namin. No? Naalala ko sa province, sigawan ako ng lola ko. Nasa bukid kasi ako, naglalaro, nagtatumbling-tumbling. Tatawagin kami para kumain. Okay? So, ang merienda namin noon, aakyat ng puno para pumitas ng mga prutas. Okay? Mangga, mga ganyan. So, very natural ang mga snacks namin doon. Hindi yung snacks ngayon na puro junk or processed. Okay? 25 days na ako naka-LC. Dating 67, ngayon 60 kg. Congratulations po. Yes, sa mga may hyperthyroidism or hypothyroidism, pwede po mag-low carb, pero need nyo po ng consultation para ma-explain thoroughly regarding sa low carb. And baka magkaroon kayo ng mga symptoms or may mga transitioning na mararamdaman na symptoms. Matakot kayo. Okay? Paano po ang tamang diet? Kung nalilito kayo sa diet ninyo, no? Una nyong gagawin, tanggalin nyo ang processed food, tanggalin nyo ang sugar food, sugar drink. So, easy pero it's so hard to do. Easy to say, hard to do sa mga addicted sa sugar. Hindi nila kaya. Okay? Doc, ba't kaya napapadalas yung paghinga ko ng malalim? Ako. Baka may mga problem po tayo. Di ba? Yung okay, buntong hininga. Okay? Pagka nahihirapang huminga, consult your doctor. Baka mayroon ng physiologic or may pathologic problem pala. Okay? Consult pa rin. Yes, fasting is okay po. If done right. So, kung may mali kayo nagagawa, please seek consultation. Okay. Ayan. Hello. Pwede ba naulit na pala. Paano po ba ang proper start or right start ng low carb? Ayan, palagi kong inuulit. Basic. Tingnan nyo yung cabinet nyo sa kitchen. Tanggalin nyo lahat ng mga nasa plastic, mga process. Tanggalin nyo lahat ng mga naka-lata. Tanggalin nyo lahat ng mga yung mga may sugar dyan. Tanggalin nyo na. Sugar food, sugar drink, tanggal. Yan yung proper or start ng low carb nutrition. Okay? Huwag kayong mag-alala. Nutrition lang yan. Kailangan yung samahan ng fasting. Then, sasamahan ulit ng lifestyle, ng active lifestyle. Ang pagkain ng itlog araw-araw can cause bayan ng allergies? No. Unless, yung iba kasi bihira, no? Allergic sa itlog. Pero hindi naman nagkakos ng allergy sa iba. Okay? Okay, thank you. Good evening po, Doc. You're celebrity na po. Hindi naman. Watch po kayo sa One TV program. Bravo. Okay. Kung hindi nyo pa napapanood, no? Watch nyo yung Net25, yung Kada Umaga ni Pia Guanyo, ni Diana Melendez, tsaka Emma, Miss Emma.
Andun yan, interview ako regarding fasting. Panoorin niyo po yun. Okay? Gusto daw ma-avail yung free consultation. Punta po kayo sa mga meet and greet ko. Meron po ako sa Cavite. Okay? Punta kayo doon sa Cavite. Okay? Doon po yung free consultation. Dalhin yung mga laboratory nyo. March 16. 11 a.m. po. Okay? Good PM, ano po ba maganda para tumaas po yung dugo ko po? Anemic po ko. Ano po magandang gawin? Kung anemic, ibig sabihin mababang hemoglobin, mababang RBC. Usually magsusupplement tayo ng iron or yung ferrous sulfate. Okay? Ano to? Kapag mataba lang ba masasabing obese? Yes. Okay? Actually, malnourished din yan ha. Mga obese, malnourished po ha. Underweight, akala kasi nung iba is pagka-underweight, malnourished. Pero malnourished din po yung mga obese. Okay? Ang hirap mag-fast pag asa loob ng bahay. Pero kailan kasi? Alam niyo, isang tip dyan pagka nasa bahay kayo gusto niyo mag-fasting. Huwag po kayong tumambay sa kitchen. Huwag po kayong tumambay sa dining area. Yan yung area na bawal kayo. Or, another tip, huwag kayong mag-i-stack ng mga pwede nyo yung kainin kahit hindi gutom. Ano yung mga to? Nuts. Yan. Huwag kayong mag-stack ng nuts. Kasi, mabre-break ang fast yung pag nakakita kayo nuts, susubo na lang kayo. Dok, di ba pwede mag-toothbrush agad kapag bagong kain? I think meron akong napakinggan yan regarding sa pag-toothbrush. Pagka naalala ko, sasagutin ko yan. Okay. Ayan. Okay, yan. Daming nanonood ngayon, no? Thank you for sharing your insights from UAE. Thank you po sa mga posts at live, always helps a lot. Yes, alam niyo bakit? May mga questions dito na alam kong tanong nyo rin. So, nasasagot na. Okay? Ayan. Always watching from Japan. Pwede po ba chicken skin? Yes, pwede po yan. Fresh buko juice, buko meat, pasok ba sa low carb? Okay. If you have health condition, no, ang tawag dito yung mature meat of buko. Yung nyog, allowed po yan. Okay? Yan, yung iba ginagamit na snack. Okay? Tapos kung hindi naman kayo diabetic, pwede po yung juice ng buko. Yung fresh huwag yung nasa bote. Okay? As po, type 2 diabetes for 10 years. Oh, okay, 1 decade. 5 months na po, strict low carb, FBS 75. After 2 hours, nag-test po ulit. Result is 124 without any taking meds. Need pa po ba uminom ng metformin? Ako. Kailangan po natin ng FBS and HbA1c bago tayo mag-adjust ng mga medication. And please, hayaan nyo po yung mga doktor ang mag-adjust ng mga gamot ninyo. Okay? Kasi mas maalam sila sa mga gamot, mga side effect, kung tatanggalin, ganito. And, syempre, mag-ask kayo ng reason, paliwanag. Okay? Okay. Paano po mag-build ng muscle? Pwede kahit naka-low carb? Yes, pwede po. Do resistance exercise. In any age po yan, ha? Pwede po kayo mag-resistance exercise. Kahit elderly po kayo, pwede. Huwag po kayong, yung iba kasi sasabihin nila, senior na ako, hindi ko na kailangan dapat retired, walang exercise na. Mali kayo dyan. When you get old or you age, you need to have a strong bone, you need to have strong body to support your legs. Kaya nga, much better nag-squat yung mga elderly natin. Okay? Or mga senior. Lalakas po. Iiwas falls, iwas mga fracture. Okay? Okay.
Grabe ang vomit ko sa kanilagnat din. Ano kaya reason nito? You need to seek consultation na yan. Kailangan laboratory, urinalysis, CBC, okay? So, you need na mag-consult para may diagnostic tayo, laboratory. Kasi pagka nilalagnat, infection na ang tawag yan. Okay? Mm-hmm. 1,500 calories per day. Hindi po ako nagka-calorie count. I advise my patient to listen to your body. Okay? Eat whenever you're hungry. Do resistance exercise, gugutumin ka. So, hindi mo problemahin yung masyadong mahabang fasting kasi pagka na consistent ang exercise ninyo, nagugutom kayo. Kaya, kain, exercise. Okay? Fasting po ako, 16 hours, pero ngayon lang araw, grabe ang vomit ko sa kanilagnat din. Ano kaya reason nito? Consult po. Okay? Tapos mag-electrolytes po kayo, baka dehydrated na, nag-vomit. Okay? Pwede bang mag-low carb ang stroke person taking maintenance med? Yes po. Need consultation muna. Tapos with laboratory, tapos papaliwanag. Kasi, alam niyo pagka na-stroke, no, may mga takot, may fear na yan. Okay? Kadalasan dapat may fear na hindi na mauulit. Pero alam mo, marami akong pasyente, naka-3 stroke, naka-5 stroke. Oh, sabi ko, ano kayo? Pusa? 9 lives? Once na-stroke po kayo, please, change your lifestyle. Kasi yung lifestyle nyo, previously, naging stroke patient. So, ano yung problem? Ano yung, dapat i-discuss nyo yan sa inyong doktor. Bakit kayo na-stroke? O, tingnan nyo yung lifestyle nyo ngayon. Change your lifestyle para hindi na maulit ang stroke. Okay? Pag nag-low carb po ba, pwede mawala ang GERD? Pumayat kasi ako, if mag-low carb po, baka papayat lalo. Ano bang concern nyo? Yung GERD or yung pagpayat? Okay? Okay, yung pagpayat, no? Marami akong mga nagpo-consult sa akin. Dok, ang payat-payat ko na. Pero pagka kinompute ko yung BMI, nasa normal naman. Okay? So, titingnan nyo talaga kung payat kayo. Usually, sasabihin ng doctor nyo, oh, ang payat-payat mo ha. Okay? So, ang gagawin niya, sige nga, i-compute niya nga yung BMI. Magugulat siya, uy, nasa normal pala BMI mo. Bakit? Bakit pagka unang tingin sa inyo, ang tingin is payat? Because nasanay sila sa malaki kayo noon. Nung nag-low carb kayo, pumayat kayo, nagulantang sila, napag-iwanan na kasi sila. Nagulat sila kasi bago sa paningin nila to. Okay? It will take 1 to 2 years bago mag-adapt ang kanilang paningin sa iyong itsura ngayon. Kaya, sanayin nyo na yung tenga nyo makarinig, uy, ang payat-payat mo na. Pero sa totoo lang, nasa normal weight kayo. Okay? Yung GERD, para ma-address, huwag kayong kumain ng mga high carbs, sugar food, processed food. Tanggalin nyo yan. Ma-address ang GERD. Okay? Home remedy for high cholesterol. Okay. Do fasting and do exercise. Yung iba, mag-ano kayo ng fiber, bumababa din ang iyong cholesterol o yung mga nuts. Pwede pa. Doc, pwede po ba alternate ng rice at ang kamote? Uy, high carbs po yan ha. So if you have diabetes, health conditions, if you want to address that, out na natin tong kamote. Out na rin yung rice. Pero kung hindi naman kayo diabetic, tapos tawag dito, nasa underweight na kayo, yes, you can consume. Pwede tayo sa moderate low carb, that is 50 grams of carbs, or 100 grams of carbs, kung active tayo. Ha? Ayan. Oh.
Thank you so much sa mga abangers and yung nag-uulit, no? Doc, ano po gamot sa bata na nagtatae? Mag-electrolytes po kayo para hindi ma-dehydrate. Ipa-check up ninyo ang stool, baka meron siyang parasite, and then saka tayo bibigay ng gamot. Pero siyempre, kailangan ng reseta yan. So, patingin po kayo sa doktor, ha? Ayan. Aloha po, just had routine test. Last time is cholesterol is 194, now 343, triglyceride 68. Oh, okay, very good. 5.9 ng A1C. Ang goal natin is 5.6. 5.6 and below. Do strengthening and fasting po. Okay? Doc, bakit marami rin na nasa normal weight pero bigla nagkakaroon ng cancer or metabolic disease? It is because, yes, sa mga unhealthy food choices, may mga tao kasi na they can burn these calories na kinakain. No? So, meron din very active, kaya normal ang weight, pero bakit nagkakaroon ng cancer? Siyempre, titingnan natin yung environment. Katulad sa yung mga pesticides. So, pesticides. Ano pa? Yung mga abono, chemical na fertilizer. Yan. Tapos, mga pagkain, no? Pagkain natin. Baka hindi natin alam, hindi malilinis yan. Okay? That can also cause ng cancer or metabolic diseases. Okay. Paano ba magpa-register? Yung ate ko kasi nag-low carb, tuwang-tuwa siya, tapos pang-apat na araw, ayun, hirap na hirap kasi sobrang bumaba ang kanyang blood sugar. Nag-i-insulin na kasi siya. Anak ko, ang advice ko sa mga nag-i-insulin po, magpa-guide, magpa-monitor. Okay? Hindi po pwedeng nag-i-insulin kayo or may maintenance kayo, hindi kayo nagpa-consulta before doing this lifestyle. Be safe. Mag-ingat po kayo kasi tingnan nyo, bago nyo simulan yan, consult or pag-aralan nyo mabuti. Ayan, nag-i-insulin na kasi siya at may mga gamot ng inyo, gusto niya magpa-guide sa inyo. Okay? Punta kayo sa March 16, dalhin nyo labs, free consult po yan sa Cafe Agapita. Yan, masarap magkainan sa bahay dahil no time limit pa. Oo, di ba? Sinasabihan tayo, 2 hours lang tayo kakain. Okay, Doc, safe po ba mag-LC while on Ozempic for weight loss? Wow. Alright, pagka may Ozempic kayo, ang advice ko dyan is you do strengthening exercise. Kasi isang side effect po ng Ozempic is nagma-muscle wasting, no? Muscle loss. So, muscle wasting. Kailangan nyo mag-lifting. Alright? Yan. May skip beat sa heart pero madalang lang. Consult your cardio. Clearance. 2D echo natin. Kung okay, very good. Alright? Yan. Ano pa? Okay, hello. Paano po mag-lower ng cortisol? Taas baba yung sa akin. Normal weight naman po ako. Okay. Paano pababa ng cortisol? Bawal magpuyat. Kadalasan tayo, no? Madami sa atin, puyaters. Abangers, puyaters. Yan. So, pag palagi tayong pupuyat, nagkakaroon ng stress sa ating katawan, cortisol increased. Okay? Paano malalaman kung may asthma ang baby? Ay, nako. Doktor ang magsasabi kung may asthma. Doktor lang po. Ngayon, yung symptoms ng hirap huminga ang bata, pag nakita niyo sa kanya, dalhin niyo na sa doktor. O ito isang tip. Pag isang gabi, hindi nakatulog ng diretsyo ang inyong anak, baby man, 2 years old, 5 years old, hindi nakatulog ng dire-diretso, naiistorbo ng ubo. No? Ubo ng ubo, kaya nagigising. Kinabukasan, please, consult your pediatrician na agad. Ha? Huwag nyo nang hintayin ng 2 days, 3 days kayo mag-o-observe. No, wag. Alam nyo bakit? Para maagapan ang sakit. Kung hindi,
Kung maghintay pa kayo ng 3 days or 5 days, baka i-confine na. O, take note ha, pagka na-confine, mahal ang ma-confine. Iwas tayo sa confine. Okay. Doc, 800 po triglycerides ko. Anong gagawin ko? Naku, taas. Ang triglycerides should be 150 below. Ang taas ng 800, ha? Pagka mataas po ang triglycerides, high risk for cardiovascular disease. So, pwede kayo ma-stroke or heart attack. So, please consult yung doctor. Paano gagawin natin? Home cooked meal. Bawal kayong kumain sa labas. Naku, Doc, yan ang trabaho ko. Meeting sa labas. Okay. Kung mahal nyo ang buhay ninyo, 800 na yan, ha? So, kung may chest pain kayo, consult na ngayon. Pag kinabukasan, consult na kayo kung meron kayong chest pain ngayon. Hindi pwedeng pagpaliban yan. Kung hindi, prioritize nyo pa ang inyong work, baka hindi nyo na may continue ang work nyo dahil palagi na kayo nasa hospital or deaths. Okay? Ayan. Tubig na malamig, nakakataba po ba? Hindi. Hindi po nakakalamig ang tubig, no? Hindi nga nakaka-break ng fasting yan, eh. So, walang calorie yan, tubig. Kaya mainit, malamig, hindi po nagpapataba. Okay po ba yung 7 p.m., 9 a.m. fasting lagi? Okay lang po yan. Ako po, 7 p.m., tapos ang first meal ko, mga 12 noon or 1 p.m. Okay na sa akin yan. Ang SGPT ko, okay na ang SGPT ko pero hindi pa naalis ang fatty liver ko. Okay. Pwede po yun, no? Malamang mild fatty liver na lang yan. Kasi pwedeng normal ang liver enzyme pero pagka in-ultrasound, lalabas may mild fatty liver. Or pwedeng mataas ang liver enzyme pero pagka in-ultrasound, normal ang liver. Walang fatty liver. So pwede rin po yan. Pero pagka ang liver enzymes ninyo ay times 3 the normal. Halimbawa, 40 ang normal. Times 3 nyo yun, 120. Pagka ang result ng liver enzyme nyo is 120 and above, yung iba, 180, 170, I'm sure, sigurado ako, pag in-ultrasound kayo, moderate fatty liver. Okay? Ayan. Doc, yung Simeticon, rest time, pues, ako. Need natin consult muna yan, ha? Kung kinakabag, address natin. Consult para ma-address na hindi kabagin. Yung natural way. Okay? Ursiflora is a probiotics. Pwede naman sa mga nagtataiyan or mga constipated. Pwede. Okay. Okay lang yan, Sir Kim. Bullies. Na-late ka, okay lang yan. Sige, pwede ka magtanong. Meron namang pinlipay. Ayan, ha. Okay lang po ba TMAD sa beginner? Nako, listen to your body, ha. Yung iba, beginner, gusto na agad. Ang hahaba ng fasting. Listen to your body. If you feel hungry, sip electrolytes. Pag nawala, hindi talaga gutom. Pero pag nga nagsip kayo ng electrolytes or water, hindi pa rin nawawala yung gutom na yan. So, huwag nyo nang pilitin mag-fasting. Okay? Okay lang naman. Ang TMAD, pwede naman yan. Halimbawa, 10 a.m. ang meal, tapos 5 p.m. yung kanyang dinner, pwede. Sa Nueva Ecija, we'll announce po kung saan po, no? Maraming niluluto. Ang dami na nag-i-invite. Meron pang Tugega raw. Okay? So, we'll announce kung matutuloy po yung mga yan. Okay? Thank you so much. Ito, babanggitin ko. Gay Ketogenic LC Practitioner. We always recommend you sa group. Thank you so much for recommending. Additional knowledge, learning sa ginagawa ninyo, ginagawa natin. No? Ang maganda dito, natutulungan. Dati kasi, wala kayong mapuntahan ng mga doktor na mga naglo-low carb. Wala kayong paghihingan ng mga payo, advices kung may mga nangyayaring discomfort or
Yung alam nyo hindi nyo maintindihan. Pagka high carbs or mga hindi naglo-low carb, ang dami dyan, no, mga doctor. They will advise you ganito. Pero syempre, pagka low carb, iba po eh. Iba yung ano nila, ang i-advise sa inyo. Kaya much better yung low carb na nagpa-practice. Okay? Ayan. 7 p.m. to 9 a.m., okay lang po yan. Kung ano yung kaya ng mga katawan natin. Doc, may gamot po ba ang cyst sa kidney? Kidney cyst. Alam mo, yung sabi ng isang, may patient ako, meron siyang kidney cyst, tapos napansin niya, umihi siya na may kulay dugo. So sabi ko, consult ka urologist. Tapos sigurado yan papaano ng ultrasound. Okay? Nung inulit yung ultrasound, nawala yung cyst, kidney cyst. Tapos yung bleeding, nawala din. Walang problem. So nagtanong yung urologist, anong ginagawa mong lifestyle? Anong ginagawa mo? Doc, malakas po ako sa tubig, lahat ng mga junk foods, mga processed, hindi ko na yung kinakain. Yun, sabi nga nun. Water, yung sa kidney cyst na yun. Okay? So, improve your hydration, maganda yan sa kidney. Kaya may cyst man yan, no? Hydration ang importante dyan. Tapos, hindi kayo nagko-consume ng mga junk foods. Okay? Gagandaan yung health. Okay? Doc, mag 3 weeks na po ako keto, 300 grams per day ang food, pero ginugutom pa din ako. Clean ketogenic diet po ginagawa ko, nakaka 6 eggs po ako na a day, pag ginutom ako, kumakain po ako. Okay. Ito yung mga tip ko, no? Sundin mo to. Pagka nakaramdam ka ng gutom, please sip your electrolytes or drink coffee, tea. Pag nawala yung gutom, hindi ka talaga gutom. And then, you need to chew your food properly. Yung ibang hindi ngumunguya ng pagkain nila, no? 20 times or more before swallowing, akala nila gutom pa sila. Okay? So please, chew your food. Baka naman isang plato lang, busog na kayo. Okay? Marami yung mga ganyan. Nagmamadali. So, 3 nguya, 5 nguya, lunok. O, edi gutom pa rin. So, kuha sila ng another serving. So, nasosobrahan sila ng kinakain na. Okay? Okay. Ako, ang ginagawa ko, 6 p.m. or 7 p.m. last meal. Kinabukasan, training, takbo. Tapos, ligo, clinic. Inom ng kape pag may time. Tapos, clinic, uwi ng 12 noon, yun na yung first meal. Okay, kaya yun. Doc, salamat po sa live nyo. From Taiwan po ako. Sa mga paalala sa amin, sana po, Doc, madami pa kayong matulungan. Yes, thank you so much sa mga nagsasabi niya, no? So, yes, para sa inyo po talaga yan. Para mas lalo kayong maging healthier, no? Maayos natin yung mga nararamdaman natin. Okay, good evening po, Doc. Bakit po kaya bumaba creatinine ko and FPS and HbA1c 6.49? Oh, medyo mataas pa HbA1c mo. Nasa pre-diabetic pa yan, ha? Okay, kung bumaba ang creatinine pero nasa normal range, very good. FBS, normal range, very good. Okay? Yan. Yung cocoa with salt ba ay nakaka-break ng fast? Hindi po. Coffee, tea, cocoa. No creamer, no sugar. Does not break your fast. Okay. Alright. Doc, ano kayang dahilan ng parang may pakiramdam na tusok-tusok sa talampakan? Number 1, baka dehydrated. Number 2, if you are diabetic, pwedeng diabetic neuropathy. So, consult pa rin. Baka naman may tumutusok talaga sa talampakan. Tingnan nyo.
Baka nakaapak ng yung sapatos niyo. Nakatusok kayo. Okay. Kakalab ko lang, Kreya ko, nasa 87. I think, talaga, 45 to 84 ang border. Okay, so, kung Kreya nyo 87, tatlo lang naman tinaas. Tingnan po natin ang BUN. If normal ang BUN, you need to hydrate your body. Okay? Hydrate. Baka naman puro kayo kape, puro kayo tea, hindi na kayo uminom ng water. Kaya, nag-exercise kayo, puro kayo water, hindi kayo nag-electrolytes. Kailangan electrolytes pagka nag-workout. Okay? Ilang beses po pwede mag-coffee sa isang araw? 1 to 2 cups of coffee, no creamer, no sugar, per day. Okay, Doc, kapag po IF, tapos di naman need ng healing, okay lang na kumain ng konting carbs. Low carbs ang tawag dyan, tinagalog mo lang. Konti carbs, low carb. Tinagalog mo lang. Di ba? Meron tayong strict, may moderate, may liberal. Yes. Yung moderate, 1 cup of rice. Siyempre, wala nang bread, pasta, kasi ang carbs mo na yung 1 cup. Okay? 40 to 45 grams of carbs yan. So, yung liberal, 2 cups of rice a day. Kung wala kayong mga health conditions. Okay? Tapos nag-exercise din kayo. Okay? So, labanan natin ang obesity. Paano? Kainin natin ang dapat. Mga natural foods, nutrient-dense foods, wag po mga sugar food, sugar drink, processed food, and do some activity. Walking will be the best, no? Simplest, easiest physical or exercise activity that you will do. So, kahit 30 minutes maximum na walking, start kayo from sedentary lifestyle. Okay? If you want, no, please do so for your health. Kung nalilito, consult, be guided and monitored. Be the best version of yourself with the right mindset, proper nutrition, low carb nutrition, with fasting and an active lifestyle. Adapt and you will evolve. Bye.